Mga ka-LM, nasa harapan nyo na ngayon, ito pong pinakabagong Bristol Invictus 160. Very aggressive pala itong pagkakadesign nitong kanilang Yamaha Aerox 155. Napakabangis po pala nito pong bagong labas ng Euromotor. Ito po yung kanilang bagong Griffon 180i. At para sa akin, ito talaga yung very attractive. Para po talaga siyang X-Max dito sa harapan. Itong kanyang headlight. At nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna. So nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. Gumagamit po ito ng triple projector lights para sa kanyang main light. Meron po yung high beam and low beam. At meron po siyang split na daytime running light dito. Itong kanya pong daytime running light ay meron po rito sa taas hanggang rito po sa dulo. So nagkaroon po ng partition na hati po siya. At very attractive din yung pagkakadesign nito pong kanyang daytime running light. No? Nagkaroon ng partition dito na putol po siya sa tatlo. Naka B-shape design. Meron po siya ritong decal na yellow along with black. May nakalagay naman po rito na Invictus yung kanyang model name. Napakaganda rin ng pagkakaroon niya rito ng base-shape design. So talagang very pointed yung kanyang nose dito sa harapan. At base-shape po yung pagkakadesign nitong kanyang front fairings na yellow color. Pag ating tinignan ito pong kanyang side profile, mapapa-Aerox ka talaga. Kaya napakaganda po talaga ng pagkakadesign nito, no? Dahil ito po ay combination ng X-Max at saka Aerox. Pagdating naman po rito sa gitna, naka B-shape pa rin to. Yung color naman nito, matte black naman po siya. May diff lines dito na B-shape and then combination po ng black at saka yellow. Silipin po natin dito po sa kanyang side profile, matutulis, no? May nakalagay naman po pala rito na liquid cooled. So naka liquid cooling system na po pala ito. At dito naman sa taas may makikita tayo rito na Mio Aerox. Dito sa bandang itaas may nakalagay po rito na Griffon 180i, yung kanyang model name. At dito po sa bandang gitna may nakalagay naman po rito na Bristol na logo. At sa gitna may makikita tayo rito na Yamaha logo. At meron po siyang Euro logo dito sa bandang gitna. At ito naman pong kanyang handlebar cover, Aerox na Aerox yung kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, yan o, pointed din. So napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang little cute na visor. Pointed din po yung pagkakadesign nito pong kanyang handlebar cover. At combination naman po ito ng matte black at glossy black naman po ito pong kanyang little visor. At dito po sa kanyang side profile may decal po rito na black along with yellow. May nakalagay na 160 and black color. At mayroon pang minimal decal rito na black tsaka yellow. At ito naman pong kanyang palikpik, parang sa Aerox lang din, no? Nagkaroon ng partition, which is nakaseparate din po siya. Titignan naman natin itong kanyang side cover. Well, napakaganda, no? Napakamaskulado nitong pairings na to. So dito makikita natin, nagkaroon po siya ng cutaway design and then nagkaroon po siya ng palikpik dito sa dulo. At may makikita po tayo rito na nakalagay na 155. Dumako naman tayo rito sa kanyang side profile. Wow, matutulis at napaka-brusko, no? Ang ganda ng color combination, no? Yellow, black, tas nagkaroon ng glossy blue. May nakalagay naman po rito na Euromotor na decal. Tapos, Euro. At ito pong kanyang turn signals located dito sa bandang ibaba. LED na rin po yan. At nandito naman po sa ibaba, nakaposisyon itong kanyang turn signals. Hawig talaga siya sa Aerox, no? Yung pagkakaroon niya rito ng hati. Tapos nagkaroon ng additional na palikpik rito. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. Front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung ginamit nila. Pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper para sa kanyang front braking system. Pagdating sa braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake along with single pot caliper na glossy black. Mayroon po itong single rotor disc brake with 2 pot caliper na matte black. At ito naman pong kanyang mag wheel is matte black color na Y design. Ang kulay naman po ng kanyang mags, glossy black lang din po siya. At ito naman pong kanyang mag wheel is Y design na matte black color. At ito naman pong kanyang front fender is metallic white. At may nakalagay pala rito na ABS plus TCS. Wow! Amazing! Loaded pala sa features to mga ka-LM, ha? Mukhang mas maganda to dahil sa features pa lang makikita na natin na mas angat to. Mayroon po pala itong dual channel ABS. Bukod dyan, mayroon na din po pala itong traction control system. At makikita natin may nakalagay po rito na decal na ABS. So ang advantage po ng scooter na ito ay meron na po siyang anti-lock braking system. At ito pong kanyang front fender is combination ng matte black at saka glossy blue. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong dito sa harapan,
Ito po ay mayroong 110 by 80-14. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 100 by 80-14. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Colored na po yan ha. Mayroon pong set na nakalagay rito sa bandang gitna. Mapunta tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. At sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, hawig na hawig, no? At ang kagandahan niyan, more vibrant to dahil nga colored. At pagdating naman po sa kanyang mga button selector, meron po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Pakinggan po natin. Sakto lang mga ka-LM. Mayroon pong button para sa kanyang traction control. Dito po sa kaliwa, nandito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron naman po itong engine kill switch or auto stop start system. May on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake lever is matte black color. Mayroon po siyang adjuster. No, ayan ang kagandahan niyan dahil pwede natin siyang i-adjust. At sa kabila naman po nandirito itong kanyang auto stop start system. At sa gitna naman nandirito itong kanyang hazard button at ang kanyang electric starter. At dito sa harap makikita natin may nakaumbok na bilog rito. Equipped na rin po siya ng park brake lock. Habang dito naman po sa kabila ang kanyang mga button selector, meron po siyang auto stop start system, may on and off ang kanyang headlight at meron po siyang, of course, nandirito po yung kanyang electric starter. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart keyless system. All-in-one na rin po siya. Included na po rito yung kanyang fuel at set opener. Dito naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with keyless. Kaya kung inyong mapapansin, nandirito po itong kanyang navigation knob. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito itong fuel button and then yung seat opener. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po pala ay equipped with smart keyless system. Very impressive mga ka-LM. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Nandirito po yung kanyang remote. At dito naman po sa right side pocket, buksan po natin. Malalim din, maliit lang siya. Pwede lang tayong maglagay rito ng gloves. Meron na po siyang integrated na USB charging port. Ayan, no? Dito sa kaliwa, nandirito naman tong door na to. Susubukan nating i-press. Ayan, nagbukas. Sukatin natin. Medyo mababaw lang mga ka-LM. Sobrang babaw lang talaga niya. Tapos pa-slide pa. Pero ang kagandahan naman nito mga ka-LM, may makikita po tayo rito na USB slot. Which is pwede po tayo ritong maglagay ng USB car lighter. At dito naman po sa right side pocket, buksan po natin. Malalim din pero masasabi ko maliit lang siya, pwede lang tayong maglagay rito ng gloves. Pero ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. Ayan, no? So pwede na rin po pala tayo ritong mag-recharge ng ating mobile phones or gadgets. At dito naman po sa gitna located ito pong kanyang fuel tip. Kaya pag kayo po ay magpapagas, ay hindi nyo na po kailangang tumayo mula sa pagkakaupo. Dahil nga more accessible, no? Located po siya sa bandang gitna. Nandirito naman po itong kanyang fuel tip. So nandirito na po sa gitna itong location nitong kanyang fuel tank. Nandirito na rin po sa gitna located ito pong kanyang fuel tank. Kaya more accessible kapag kayo po ay magpapagas. At ito naman pong kanyang pillion board, medyo malapad din. Mayroon naman po siyang rubber cover on top na anti-slip. Subukan nating sakyan para masukat natin kung saktong-sakto ba yung ating paa. Maluwag din mga ka-LM. Spacious naman po siya. Na-occupied naman po niya ng maayos itong ating paa. Mapunta naman tayo rito sa kanyang footrest. Ayan, oh, napakaganda rin itong pagkakadesign ng kanyang footrest. So matte color naman, rubber type po yung cover na nilagay rito. Subukan natin sakyan para malaman natin kung maluwag. Ayan, spacious naman siya mga ka-LM. Saktong-sakto lang din. Dito po sa kanyang footrest, mayroon po siyang rubber cover on top pero wala siyang footrest extension. Sukatin lang natin para makita natin ito pong ating paa. Kung occupied ba, kung kasya ba. Kasyang-kasya naman mga ka-LM, saktong-sakto lang. At ito naman pong kanyang upuan, matte black finish po siya and then yung pagkakatahe is matibay. And then may nakalagay naman po rito na Haojin at anti-slip naman po siya mga ka-LM kaya hindi ka dudulas dito. At ang nagustuhan ko rito, napakalambot nito pong kanyang stock na upuan. Papunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda ng pagkakadesign, no? Parang nagkaroon po siya rito ng puso. Pagdating naman po sa kanyang pagkakatahi, napakaganda rin, no? White color, no? Yung stitches, premium yung dating. Yung comfortability, napakalambot. Sa gitna may makikita tayo rito na Aerox na naka-intact. Ito pong kanyang upuan, wow, napakabangis, no? Para ka nang nagpa-set up ng upuan. Ito na po yung kanyang stock na upuan, ha? Straight out from casa mga ka-LM. Naka-camel back seat na po siya.
Nagkaroon ng touch ng carbon, may carbon pa rito na nakalagay which is napakaganda talaga sa ating paningin. Mayroon pa po siya ritong mga deep lines, yung pagkakatahi, more durable po siya, napakalambot. Masasabi ko napaka-premium po nito pong kanyang upuan. Buksan natin itong kanyang seat para makita naman natin ito pong kanyang underseat compartment. Wow, maluwag din mga ka-LM. Sa tansya ko, hindi po kakasya rito ang full face helmet, hindi rin siguro kakasya ang half face. Pero ang kagandahan niyan, maluwag na rin. Marami na rin po tayong mailalagay rito ng mga personal belongings. Sisilipin naman natin itong kanyang underseat compartment para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, ang luwag din, no? Talagang napakalalim. Kasyang-kasya rito yung isang full face helmet. Buksan naman natin para makita natin yung kanyang underseat compartment. Wow, napakaluwag din pala nitong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasya po rito yung isang full face helmet. At marami pa po kayong mailalagay dito na personal belongings. At dito naman po sa kanyang side stand, ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Sa ibaba naman po, nandirito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po ng ating Mio Aerox 155 ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. Close na po natin. Papunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Mayroon po itong side stand na matte black color pero di natin alam kung mayroon po yung engine kill switch. At ito pong kanyang engine, maganda rin yung pagkaka-design, very attractive. Yung color naman niya is single color lang naman po siya na metallic black. At may naka-intact naman po rito na Haojin. Pagdating naman po rito sa pagkaka-design nitong kanyang engine, nagkaroon ng 3 pins dito. And then may naka-intact naman po rito na Yamaha sa kanyang engine cover. At ito pong kanyang engine, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. Matte black and then chrome color itong kanyang engine cover. At kapansin-pansin po rito po sa kanilang Bristol Invictus 160, ito pong X-design dito sa kanyang side profile, no? Same na same sa Aerox. May nakalagay naman po rito na decal na Invictus. Agaw pansin pala itong kanyang silver color dito. X po yung pagkaka-design na yan, no? X po yan. And then nakalagay naman po dito Mio Aerox. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala siya rito ng decal na Griffin. Combination po ito ng blue tsaka yellow. At dito po sa kanyang side profile, mga ka-LM, may nakalagay po pala rito na Bristol brand. 3D emblem yan, chrome color, kaya very attractive po siya. May minimal decal po rito na yellow with black. Ganun din po dito sa bandang ibaba. At dito naman po sa taas may added decals which is lining na gray, dark gray, white, and then may makikita po tayo rito na decal na nakalagay is liquid cooled. At dito sa bandang itaas, napaka-muscular din po ng pagkaka-design. Nagkaroon ng windlet dito, nahati sa dalawa, yellow color po and then matte black color. Mayroon po siyang decal rito na diamond, na black color and then yellow. May nakalagay naman po rito na Griffin 180i. So naka-fuel injection na po ito mga ka-LM, ha? Kaya matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Same na same din sa Aerox, no? Maliit lang siya pero ang kagandahan niyan LED na po siya kaya more visible po siya day or night time. At ito naman pong kanyang mga turn signals mahahaba. Matulis din pero LED na yan kaya more visible yan kapag kayo po ay turn sa kanan at kaliwa. Mayroon din po itong integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. May added reflector light sa gitna. Mayroon din po rito sa bandang gilid. Pagdating naman po rito sa kanyang tail light, ayan o, parang nagkaroon ng sungay rito. Pero napakaliit niya mga ka-LM. Unique din yung pagkaka-design. And then nandirito naman po itong kanyang turn signals. Ayan o, naka-emboss and then naka-pop up rito na ang lalaki. So bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At itong naka-emboss tong part na to mga ka-LM, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. So maganda yan. At ito na rin pong napakalapad na kanyang fender. Nandirito po itong kanyang plate holder. At may added visibility sa gabi dahil may light reflector dito sa dulo. Dumako naman tayo rito sa bandang likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Napakaliit lang nitong kanyang taillight pero ang kagandahan niyan, LED na po siya. Meron po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba po siya na LED, naka-pop up. At meron na din po itong integrated na plate light. At meron din po siyang light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Silipin po natin, ito pong kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po yan ng accurate at magandang bouncing performance. At pagdating naman po rito sa kanyang suspension dito sa likod ay equipped po ng dual shock absorber. So dalawa po yan. So very reliable, nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring. At ito pang mabangis mga ka-LM. Pagdating po pala rito sa kanyang
Rear shock absorber, ito po pala ay naka dual sub-tank shock absorber. May canister na po siya, oh. Silver color along with gold, which is very attractive, no? Napaka-forma ng kanyang dating. At bukod dyan, ang ganda po ng bouncing performance nitong kanyang rear suspension. At meron na din po pala siya ritong integrated na mudguard. May touch pa ng carbon yan. At napansin ko lang, simpleng-simple lang naman, ito pong kanyang stock pipe. Matte black po itong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman. Matte black color itong kanyang head protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman. Matte black color itong kanyang head protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. Pagdating naman po sa likod sa kanyang braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper para po dito sa kanyang rear braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay may sukat na 120/70-14. At ito po ay naka-tubeless tires na po siya. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likod ay meron po itong 140/70-14. Napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likuran. Naka-matte black na Y-design na magwheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay merong sukat na 120/70-14. At equipped po pala ito ng liquid cooled gaya ng sabi ko sa inyo dahil nandirito po yung kanyang radiator. Ngayon, sound check naman natin. Pakinggan natin ha. Parinig ko lang sa inyo. At nandirito naman po itong kanyang radiator cover. So matte black naman po yung kanyang color. Meron siyang radiator. Meaning to say, ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan po natin mga ka-LM, pwede po natin itong gamitin pang long rides. Dahil nga po, advisable ang mga liquid cooling system na gamitin para po sa mga malalayong biyahe. Pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha Mio Aerox S version ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroong 124 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha Mio Aerox S version ay nagkakahalaga po ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,632 pesos sa loob ng 3 taon. Habang ang Bristol Invictus naman po ay mayroon po itong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 13 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong Bristol Invictus 160 ay nagkakahalaga po ito ng 128,800 pesos. Yan po yung kanyang SRP. At para naman po sa mga gustong mag-pre-order ng unit na ito ay available na po ito dito po sa Bristol, Dagupan City, Pangasinan. At mayroon po kayong makukuhang 10,000 discount kapag kayo po ay nag-pre-order. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,000 pesos. At mayroon naman po itong 5,394 pesos sa loob po yan ng 36 months. Habang ang pinakabagong Euro Griffin ay meron naman po itong 180.4 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 17.4 HP at 8,250 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 15.7 Nm at 6,500 RPM. At may bigat naman po itong 115 kilograms. At ang motor po na ito hanggang ngayon ay wala pa ring official price at batay po sa nakalap kong balibalita ay below 100k daw po ito. Wow, nakakabighaning presyo sa ganito pong napakagandang motorsiklo. Kaya antayin na lang po natin yung kanilang official price.